Higit isang taon pa bago ang midterm elections pero naglalabasan na po ang mga survey tungkol sa Senate race. May kapansin-pansin po sa mga resulta ng mga survey nito ng Pulse Asia at ng Okta Research Group. Kung ginawa ang botohan para sa Senado ngayon mismo, wala ni isa sa tradisyonal na oposisyon ang makakapasok sa Senado. Sa Pulse Asia survey halimbawa, number 3 si dating Pangulong Duterte, number 4 ang kanyang kanang kamay na si Bongo at number 7 si Bato de la Rosa, number 8 naman ang kalyado na si Amy Marcos. Ang natitira, mga kalyado ni Pangulong Marcos o kay bahagi ng supermajority. Ang tanging may pag-asa pang makapasok ay si dating Senador Kiko Pangilinan pero nasa rank 14 to 18. Si Leni Robredo naman nasa rank 19 to 36. Sa Okta survey naman, mataas si Bongo, Duterte, Bato at si Amy Marcos. Lalong-lalo na kung tumakbo si dating Pangulong Duterte sa pagkasenador, malamang na siya ang tatayong bagong leader ng kung tawagin ay bagong oposisyon. Paano nangyari na ang bagong oposisyon ay ibang paksyon lamang ng Uniteam? Saan napunta ang tradisyonal na oposisyon? Yan pong magandang itanong sa mga botante sa kanilang mga sarili. Ito pa, sa isang interview sa programang Storycon ng One News ngayong Huwebes, may panibagong pag-aaral ang Okta Research Group. Ayon po kay Professor Ranjit Rai, inalam nila ang mga political affiliations ng mga Pilipino. Ibig sabihin, kanino sila kumakampi ngayon. Sa susunod na linggo pa ilalabas ang formal na pag-aaral pero nagbigay na po ng paunang preview si Rai sa One News. Ito po ang lumabas. 31% o 3 sa bawat 10 Pilipino pupanig kay Pangulong Bongbong Marcos. 2 sa bawat 10 naman or 20% mapanig sa pamilya Duterte. Ang panig lamang sa lumang oposisyon, maging ang mga dilawan o ang mga pula ay 4% o 4 sa bawat 100 Pilipino. Napakaliit lamang po. Ano ang findings ng Okta Research Group? Unang-una, sobrang polarized na raw ang Filipino electorate at ang botante ay kumakampi, hindi raw po sa ideology, paniniwala o programa, kundi sa mga pamilyang politikal ayon kay Professor Rai. Pangatlo, mas marami pa rin ang panig kay Pangulong Marcos, pero marami-rami pa rin ang panig kay dating Pangulong Duterte, 31 versus 20 percentage points. Malaki pa rin ang impluensya ni Duterte. At ang talagang malinaw, halos nalusaw ang dating oposisyon. Pero kapansin-pansin na ito ang pinakamalaking bloke, ang 45% na ambivalent or undecided. 45%, halos po kalahati. Sila ang hindi makapagdesisyon kung kaninong kampo sila hahanay. Yan ang bloke na kailangang ligawan ng mga magkakatunggali. Maging ang ruling Marcos camp o ang nanlalaban na Duterte camp o ang naghihikahos na opposition camp. Tutal may oras pa naman, mahigit isang taon pa para tayo magnilay-nilay at magdesisyon. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.